Lately, meron nag-advise sa akin kung paano magiging effective na mag-aral ng Spanish language. Actually, hindi ko akalain na magiging effective to. Dahil napakasimple lang ng advice na to, sinunod ko lang siya and nagbigay siya ng great results para sa akin. And gusto ko siyang i-share sa inyo sa pag-aaral ng German language. Kahit na nag-aaral ako ng Spanish ngayon, gusto ko i-share sa inyo dahil kung nag-aaral ka ng German language sa tingin mo ay walang usad o hindi ka umuusad sa pag-aaral mo. Gustong-gusto ko siyang i-share sa inyo dahil kamakailan lang ay sumakabilang buhay na siya. And gusto ko na yung advice niya, yung simpleng advice niya, makatulong sa ibang tao. So, ano tong simple na sinasabi ko? So, bago lahat, syempre, sabihin ko muna kung sino itong nag-advise sa akin, no? So, ito yung kapitbahay namin na Spanish dito sa Spain. She's already 92 years old. Meron couple sila. Yung asawa niya lalaki is 90 years old. And siya naman ay 92 years old, no? So, pareho na silang matanda talaga. And gusto nila palagi na nakikipag-usap sa amin. Kapag naririnig yung anak ko sa pool, lalabas sila, sisingit sila sa fence and makikipag-usap sila. And in the time, kadarating lang namin sa Spain and hindi ko talaga naiintindihan kahit na may mga alam na ako mga Tagalog, no, na mga kusina, lamesa, mga Spanish kasi yan. And pinipilit ko na intindihin sila and makipag-communicate sa kanila kasi nga matanda na sila and wala naman silang kasama. So, one time, sinabi ko sa kanya, abuela kasing tawag ko sa kanya. Abuela means lola, no? Sign of respect kanya. Sabi ko, abuela, estoy aprendiendo español para comunicarme contigo. I said, I'm learning Spanish. Nang sa ganon, I can communicate with you. So, ito yung sabi niya sa akin. Ngumiti siya. And, muy bien, sabi niya. Very well, very well. And sabi niya, sabi ko, pero es un poco difícil para mí. But, sabi ko, it's a little bit difficult for me. Then, ngumiti lang siya ulit. And sabi niya, ito yung advice niya talaga sa akin. Yung word na un poco. Ibig sabihin nun, little by little. Hindi ko na nag-gets yung mga ano mo yung pinagsasabi niya kasi nga that time nag-aaral pa lang ako. Pero sabi niya yung un poco, naintindihan ko yung magiging better ka din. So, dinibdib ko yun. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, gagalingan ko para makipag-communicate ako sa kanya, sa asawa niya kasi sila yung maligalig sila sa anak ko, nagbebeso-beso pa sila, binibeso-beso niya anak ko, dililibre pa sa bakery pag dumadating yung bakery na truck. And napagaan na yung loob namin kasi nga mabait sila and para na rin sila mga lolo't lola namin. So after a month, nung sinabi niya un poco, nag-decide ako na mag-enroll sa Spanish dito. So, June ako noon nag-exam. And for 1 month, na talagang dinibdib ko un poco. Kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko mabilisan, no? Gusto ko lesson 2 agad per day or 3 agad per day in a limited time ng 2 hours. Pinipressure ko yung sarili ko, no? Hindi pala dapat ganun. Para tayo dapat mga baby steps. Un poco. No? Little by little. Paano ko in-apply to? No? Ano yung resultang nakuha ko? So, yung ginawa ko, kahit 30 minutes lang, nakikinig ako ng Spanish series, ng Spanish conversation, and then, binibuild up ko yung mga small grammar. As in, un poco lang. Little by little. Hindi ko uubusin yung 3 lessons per isang upuan. Hindi, kasi hindi pala dapat ganun ang pag-aaral ng language. Kailangan uunti-untiin mo, uulit-ulitin mo. Nang sa ganun, pumasok siya talaga sa utak mo. Kahit mag-upuan ka ng 8 hours every day dyan, konti lang maa-absorb ng utak mo. Yun yung tumatak ngayon sa isip ko. Basta yung sinabi ni abuela na un poco. No?
So, nung time na yun nga mag-enroll ako sa Escuela de Adultos, ibig sabihin para sa mga matatanda na school kung gusto mag-aral ng language or computer engineer, computer science, IT, mga ganyan. In a very, very low price. Parang test na sa atin, no? Meron siya ditong ganun. And then, sabi ko, why don't you try na mag-exam ako dito para naman ma-enhance yung yung conversation ko, since nga na wala naman ako masyado nakakausap. And in that time, si abuela, lagi na siya dun sa anak niya, no? Hindi na sila tumitira dito malapit sa amin. And lagi na rin ako sa school ng anak ko habang iniintay ko siya. So, hindi na kami nakakapag-usap. So, sabi ko, pag medyo magaling na ako, makikipag-usap na ako kay abuela tsaka kay Miguel, yung asawa niya. So, nag-take ako ng exams and alam niyo ba na in just 1 month, kahit na unpo ko lang inaaral ko. From A1, from zero, as in totally zero, nag-jump ako sa A2. Doon nila ako pinasok. Kumuha ako ng exams, ito yung exam ako dito. Ito yung exam ko. Ayan. So, yung maestra doon, pinag-exam ako and then, nag-jump na ako sa A2. So, ano yung gusto kong ibigay sa inyo, na i-build up sa inyo? Yung sinabi ni abuela, napakasimple lang na. Unpo ko. Okay? Huwag mong puwersahin yung sarili mo at wag ka rin na mag-give up. Kahit na sabihin mo na ang liit lang ng progress mo, at least may progress ka. Hindi ka nababurn out. Yun ang pinaka-importante. Nalulungkot man akong isipin na wala na si abuela, hindi ko na magamit kung ano yung mga natutunan ko in 1 month. And, ayun, hindi na rin umuwi si Miguel dito kasi 2 lang sila ng asawa niya. Nawala na si abuela. So, nalulungkot ako. And, sayang. Pero, hindi nawala na siya yung naging rason kung bakit nagkaroon ako ng big improvement in just 1 month. So, kung nag-i-aim ka na imposible yun in 1 month, no. Basta serious ka. Consistent ka everyday. Kung anong oras ka mag-aaral ka. Sundin mo. Unpo ko. Sundan mo din yung simple advice ni abuela. Makikita mo kung ano yung pinaka-resulta na mangyari. Huwag ka masyadong ma-overwhelm. Yun ang pinaka-mahirap eh. Pag na-overwhelm ka, na-burnout ka, tinamad ka kasi wala kang progress. Ako nga nun, wala akong nakakausap kasi wala na kasi abuela dito. Wala rin ako nakakausap ng Espanyol. Pero pagdating ko dun sa eskwelahan kung saan ako nag-exam, nagulat sila kasi parang nung tinanong ko na 1 month lang ako nag-review, nag-aral, bakit gano'n na daw ako magsalita, no? So, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, walang progress, wag kang mahihinaan ng loob and sundin mo yung very simple and very effective na advice ni abuela. Okay? So, kung sakali man na nahihirapan ka, I will be posting more of German language in a couple of weeks. I hope masundan mo siya and makatulong sa pag-aaral mo. Okay? Like I've said, or like abuela said, unpo ko. And I hope to see you in the next video.